Okay. Shout out tayo. Diretso tayo ha. Diretso tayo ha dito. Wala tayong paliw-giligoy na nito. Shout out tayo kay dito sa dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ditong si si Benjamin Simato. Magandang gabi sa inyo diyan, sir. Alam ko magka-diferensya ang ating oras ngayon kasi sa inyo I think is kami dito ay huli. Kasi kayo una naman, di ko alam kung ilan ang oras ang diferensya dito sa Europe at saka dyan sa inyong lugar, dyan sa may Riyadh. Mga 4 na oras yata ang diferensya. So sa amin dito ngayon ay nasa mga 7:25. Ito yung paligid namin dito ngayon, no? Ang init. Grabe talaga pagka itong papasok na yung summer talaga. Kasi papasok na yung tag-init. Ay, grabing init. Ngayon, alas 7:30 halos na ng gabi, grabing init. Tamad magtrabaho sa labas, lalo yung trabaho natin isang hardinero, ay talagang ang ginagawa ko nito pa medyo late na ako papasok sa hapon, halos gabi na. So di natin pag-usapan yan, ito pag-usapan natin yung pare na grabe hindi ko makapaniwala na panood ko nakita niyo sa itong video na to nung panahon yung sa sa hearing sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ko lang i-play yung video niyan pero isapaw ko lang dyan sa aking screen na yung pare na yan, itong si Flavie Villanueva, grabe pala yan siya, no? Mula pa noong 16 years old pa pala, gumagamit na siya ng mga busya, itong tawas. Ginagamit na pala niya yan. Hanggat nagseminaryo siya, ginagamit pa rin niya doon sa loob ng seminaryo. Grabe talaga. Ano ko lang yung video na yan kasi nakailang beses na ako nag-vlog tungkol dito sa kanya pero hindi talaga ako restricted yung video ko. So ano ko lang yan, i-flash ko lang yan yung hearing nila dyan sa Senado na tinanong siya ni Bato de la Rosa kung ilang taon ka nag-umpisa gumamit ng yung pinagbabawal nga na busya. At sinabi niya na hanggat dumating siya sa may ayan yung hearing nila, hanggat dumating dyan sa nagsiseminaryo siya, yun pa rin ang niya, ginagamit niya. Ay matindi talaga tong pare na to. Imaginin ko lang na itong pare na to na inimbestigahan, to siya sa EGK daw. Imagine nagsiseminaryo siya. Pag seminaryo ka kasi ang hawak dapat niyan ay mga Bible o kaya mga rosaryuhan, pero ito siya kakaiba. Aba, sachet ang hawak mo, Father Flavie Villanueva. Tawagin ba kitang father? Ang bastos mo? Ang may abay, siyempre hindi. Mayroong sagot siyang ganyan Grabe ang tindi ng apog nitong pare na to. Ang kapal ng mukha nitong pare na to. Ba't nagpare ka pa? Tapos, ibalik ko tong video na to na tinawag niyang mga Judas itong mga 18 na mga 18 na mga senador na binalik yung impeachment ni VP Sara sa House of Representatives. Ibalik ko muna to para makita natin ulit kung gaano ba talaga siya kagarapal, kung gaano ba siya kabastos nga pakapare. Bakit to siya pare pa hanggang ngayon na hindi to dapat. Ayan. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga Pariseo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato
na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ng kamay, upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Ang tindi na talaga. Sabihin ko talaga, ang mukha pa naman nito, halata talaga ang kapal ng mukha. Sabihin ko talaga sa kanya, ang kapal ng mukha mo, Padre. Matindi ka? Na, ginamit mo yung simbahan, ginamit mo yung mga tao na sa harapan sa'yo, tapos yung mga tao na sa harapan mo mismo, mga politikong, hindi yan mga hudas. Tingnan mo nga kung sinong mga hudas dyan na nakikita sa video na yan. Laila de Lima, nandun. Sila ni yung sa mga House of Representative. Tapos sabihin mo na hudas itong mga 18 senador. Yan ang mga hudas. Yang nasa harapan mo kasi bayad yan nung impeachment, tag 150 million yung mga nandiyan dyan. Yan si Luestro. Nagsimba pa ang mga buaya nasa sayo pa, tapos kinampihan mo kasi may party ka dyan sa mga yan, sigurado. At huwag kayo magulat, may isa pang pari na kalbo na sobra ring garapal. Grabe ha, nagulat ako sa mga pari na to na hanggang ngayon pala nandyan pa yung nagsiservisyo. At itong pari na to ay sinabi niya to nasa siya, sa EDSA shrine. Nung panahon siguro to nang hinuli si dating Pangulong Duterte at ang bastos magsalita. Hindi to karapat-dapat tawagin silang padre. Naku po, padre. Por Dios, por santo kayo. I-play natin yung video. Pasensya po, clergy for good governance, 3 pong dumating. Parang gumbulsa. Si Father Jacinto Gomez, Father Gomez, at Father Zamora. Matatanda na. Parang kami ni Father Noel. Father Noel, 73. Father Robert, 70. Father Angel, 40. Tama-tama. 2 pare, isang hindi masyado matanda pero nahibang, si Zamora. Yung isa medyo matanda, si Gomez. At yung pinakabata, si Burgos. Iyakin. Iyakin ka ba, Father Angel? Konti raw. For those who do not know, Father Angel was exiled to the Holy Land during the Duterte administration because of death threats. Maganda pag nade-death threat ang pare na Holy Land. At si paring Bert na death threat rin, he was exiled to Rome. Sabi ko sa inyo ba, kaya gusto kong mag-death threat ulit eh. Para and as we celebrate this Mass now, there are 3 groups that are also holding some kind of an activity. One group, the lawyers of the Makabayan Bloc are having a press conference. And then I heard that Panelo, in the name of Duterte, will file a petition at the Supreme Court to compel the ICC to release Duterte to the Philippines. Good luck. Good luck. I forget the third, but many groups are now acting. I hope we are not only acting and overacting, and we from now on,
ating pong isustain ang pananagutan. That is my reflection. Ang pananagutan. Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Jonas. 2 linggo nang dumaan ang malaking pagtitipon dito sa EDSA Shrine nung sabay-sabay isigaw ng marami. Marcos singilin, Sara litisin, Duterte panagutin. 1-0 na. Nangyari na din ang matagal nang pinaglalaban, pinagtatayaan at pinaghihirapan at pinagdarasal ng marami. Dumating na sa wakas ang warrant of arrest ng ICC para kay Pangulong Duterte. At buti na lang walang patumping-tumpik inihatid sa Hague, Netherlands, ang Pangulong akusado ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Kung nagpatumpik-tumpik at naririto pa si Digong, maniwala kayo. Yung kinatatakot ni Father Jerome ay baka nangyari. Mapupuno to ng DDS na naman. At kaya yung mga pulis ay nandiyan na, naghahanda. Baka nga mangyari na naman yun. Huwag ka mag-alala, Father Jerome. Bago mangyari yun, ang mga tunay na nagmamahal sa bansa ay uunahan na sila. Nandito na ang ilan sa atin. Kaunti tayo pero we represent, I think, a growing number of Filipinos who love the country. 29 na taong anibersaryo noon ng EDSA People Power Revolution noong ika-25 ng Pebrero. Halos 9 na taon na ang nahalal na Pangulo si Rodrigo Roa Duterte. At eksaktong 8 taon na nang ipinakulong niya si Senadora Laila de Lima noong ika-24 ng Pebrero taong 2017. Mabagal, mapanubok, mapanganib ang paghahangad at paglaban para sa pagbabago. Ang bagal, ang tagal. 29 years, magkatapos ng 29 years, ano pa ang pinagagawa sa atin? Pero hindi dapat tumigil, hindi dapat manawa, hindi dapat mapagod at tuluyan ng mawalan ng gana at init ng pananagutan. Napakasama ng lahing ito. Mabibigat na salitang binitiwan ni Kristo tungkol sa mga Israelita. Bakit niya tinawag silang napakasama? At ano ibig niyang sabihin sa naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Napakasama. Dahil halos mawala na ng boses, magkasakit, pagod na pagod, walang pahinga, si Kristo sa kapangangaral, sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayan ng mga inaalihan ng demonyo. Ngunit, hindi pa rin sila naniniwala. Anong ginagawa ng mga tao sa paligid niya? Hingi sila ng palatandaan mula sa langit. Hingi pa din sa kanya ng kung ano-ano para mapaniwala sila. Hingi pa din ng kung ano-anong ayuda at pabor para mapaniwala lang sila. Uso na doon. Uso na po ng panahon ni Kristo ang kultura ng ayuda. Everything was conditional. We shall believe you, Lord, provided that. Pati mga disipulo niya, nung hindi pa nila naintindihan kung ano hinihingi sa kanila ni Kristo, ang kanilang pananagutan ay hindi pananagutan. May kondisyon eh. Ang tunay na pananagutan, walang kondisyon. Ano ang nangyari sa loob ng 29 na taon, pagkaraan ng 7 presidente,
Cory, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, Duterte, BBM. Ano ang nangyari sa nakaraang 8 taon mula kay Duterte hanggang kay BBM? Hindi ba't hingi pa din tayo ng hingi ng mga palatandaan mula sa langit? Hindi ba't hingi pa din tayo ng hingi ng kung ano-ano, nasanay na tayo ng kahihingi at tinamad na ang marami na gumawa? Magsikap, magsakripisyo, magtaya, lumaban at manalangin para sa pagbabago. Mula EDSA 1 hanggang ngayon, mula kay Duterte hanggang kay BBM, nang hina at halos mawala na ang pananagutan o ang commitment ng marami. Maraming natuwa sa politika ng ayuda. Politika ng pabuya at pribilehiyo ng iilan. At napakaraming nagkasya na lang sa mga ilusyon ng walang hanggang pangako ng mga politiko at sa panandaliang kaligayahan ng ayuda ng kanilang inaabot. Dumami ang mga trapo, nanganak at dumaganap ang mga dinastiya, lumakas at tumatag ang paternalismo ng kultura ng ayuda na pinaiiral ng mga makapangyarihan at mayayamang pamilyang dinastiya. Hindi ba't kung ano-ano ang ipinangako ni Duterte? Tulad na mawawala ang trapiko sa EDSA sa loob ng 6 na buwan at mawawala sa Pilipinas na pangunahing salot ng ating lipunan at mula simula hanggang katapusan ng kanyang 6 na taon, sumigaw at naghamon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakakapangilabot, nakakatindig balahibo, sumabay ang marami sa kanya sa pagsigaw din. Sa loob ng 6 na taon at halos tatlo dito ay taon ng pandemya. Lumakas at yumaman ang kanyang pamilya at ang pamilya ng mga malapit na kasosyo at kaibigan niya. At samantalang dumami at ang naniwala kay Duterte, tumahimik at natakot ang marami sa lumalaganap na paghahari ng takot at karahasan, the reign of terror and violence. Nakatulong ang pandemya na kinatakutan ng lahat at kasabay nito, nagpatuloy pa din ang EJK. Subalit sa gitna ng pagsigaw ng mga kakampi niya at pananahimik ng marami, merong mga grupo at individual na hindi tumigil sa pamamahayag at pagkilos laban sa kultura ng habang sinisigaw nilang tuloy ang pagkilos para ipagtanggol ang buhay. Sigaw ng ilan, live, live, live. Inilagan ng ilan ang mga byuda at ulila, inalagaan ng ilan ang mga byuda at ulila ng EJK. Nagsalita at walang sawa o takot ang ilan laban sa kultura ng laban sa presidenteng at hindi nawala, hindi nagsawa, hindi nang hina ang kanilang pananagutan. Dumami ang mga trolls, naging hanap buhay ang pagpapalaganap ng kasinungalingan, ng fake news. Naging hanap buhay din ang hindi lang ng tao, kundi ng katotohanan. Ito pa din ang kultura ng ayuda, ng itim na ayuda. Bayad sa ang kapulisan noon na naging bahagi ng killing machine ni Duterte. Poetic justice po. Sila rin ang mga humuli.
kay Duterte. Maraming natuwa at patuloy na natuwa sa mga upload ng trolls sa TikTok, Instagram, YouTube, Messenger, Facebook at X. Bumabaw at nawala ang kritikal na pag-iisip. Napalitan ito ng nakaka-entertain, nakakatawa, ngunit hindi totoo, nadagdagan ng kultura ng lie, lie, lie. Humingi sila ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa kanila kundi ang palatandaan ng naranasan ni Jonas. Nilulon at nanatili sa tiyan ng balyena si Jonas. Bakit? Dahil naduwag si Jonas. At hindi niya sinunod ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Nang hina, nawalan siya ng pananagutan dahil sa kanyang takot. Ngunit sa loob ng balyena, sa loob ng 3 araw ng kadiliman, gutom at uhaw, natauhan si Jonas. Iniluwa siya ng balyena noong handa na siya. Hindi na siya takot. Hindi na siya bulag, pipi, at bingi. Marahil dahil sabi nga ng isa sa atin, sabi yata ni Ging sa akin, ang mga Pilipino slow burn. Kulang ang 3 araw sa atin. Kaya 29 na taon. At ngayon pa lang tayo lumalabas sa tiyan ng balyena. Nagtungo si Jonas sa Ninive at nangaral. Narinig ng hari at inutusan ng hari ang lahat na mag-ayuno, magsuot ng sako at budburan ng ulo ng abo, tao at hayop. Nagbalik loob sila sa Diyos at tinalikuran ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Baka maganda na ito ang paggawa ng CBCP, ng ating mga obispo, sa lahat ng mananampalatayang Katoliko, pati ng mga ibang simbahang Kristiyano at hindi Kristiyano, lahat ng mananampalataya, magsuot tayo ng sako, magbudbud tayo ng abo, at sabihin natin, hindi na po namin kayo pagtataksilan, Panginoon. Hindi po namin muling pagtataksilan ang aming bansa. Hindi namin pababayaang mamatay ang aming pananagutan. Hindi nyo na nakikita ang suot ni Father Angel. Ang suot niya sa ilalim ay kulay brown na abito. Pero yung original na suot ni San Francisco ng Assisi ay sako, saklot, sako talaga, yung sako na pinaglalagyan ng arena. At hindi nilaban sako. Maruming sako. Amoy arena, may mga kuto-kuto pa. At parang gusto pa yata ni San Francisco yung may kuto para hindi komportable matulog. Bakit? Kasi pag naging masyadong komportable, tatahimik. Pagiging pipi, bulag, at bingi. Kinailangan nating magising at ang naghahari na sa ating bansa ay isang Rodrigo Roa Duterte. Ang balyenang lumunon sa ating lahat. At ngayong iniluluwa na tayo ng balyena at yung balyena ay nakasakay na sa eroplano at palanding na marahil maya-maya sa Den Haag, Netherlands. Tayo ba'y babalik muli sa tiyan ng balyena? 200 na taon mula EDSA hanggang ngayon, maraming naging bulag, pipi at bingi, nawala ng pananagutan. 8 taon mula kay Duterte hanggang BBM, ganon din. Ngunit namunga na ang pagsisikap ng ilan na huwag matakot, magsawa, manghina sa pamamahayag at paglaban
para sa tama at totoo. Kayong naririto, bahagi kayo niyan. Tayong naririto at marami pang iba. Hindi naman natin pinangangalandakan ang ating ginagawa. Ngunit hindi tayo nang hinawa. Hindi natin tinalikuran ang pananagutan. Salamat sa mga sumisigaw laban para sa buhay, buhay, buhay. Katarungan, katarungan, katarungan. Katotohanan, katotohanan, katotohanan. Namunga ang kanilang pagsasakripisyo, pagtataya at pag-aalay ng sarili. Merong higit pang kaysa Jonas dito. Dumarami na mga nagsasalita, naninindigan na nagtataya. Tulad ng sinabi ko kanina. Ang mga pulis na dating inutusan ni Duterte, sila naman ngayon ang humuli sa Pangulong, sumira sa kanilang dangal, dumurog sa kanilang prinsipyo, binalahura ang kanilang dakilang pananagutan na ipagtanggol ang mga mahihina at nanganganib. Sa hulihan, magwawagi ang katotohanan. Sa hulihan, magwawagi ang pananagutan. At dahil dito, magwawagi at nagwagi na nga ang katarungan. Amen. Sa mukha pa lang nito, itong kalbo na to, nako. Bastos ka magsalita sa sinabihan mo yung si dating Pangulong Duterte na na butanding, ano ba 'ton? Ano ba 'yon? Butanding na nilunok. Ikaw anong itsura mo? Sabihan mo yung ganon na dating presidente ng Pilipinas samantalang ikaw ordinaryo kang pare, kaya siguro hindi ka hindi ka na promote ng pagkapare mo, hanggang diyan ka na lang. Hanggat mag-retire ka ng pagkapare mo kasi siguro ganyan ang ugali mo. Si dating Pangulong Duterte nagiging presidente yan. Anuhin mo nga, baybayin mo nga si dating Pangulong Duterte kung ano ang nagiging posisyon niya sa gobyerno noon. Dating fiskal, nagiging congressman, vice mayor, mayor ng Davao City, hanggang nagiging presidente. Yan lang ho yung politiko na hindi nakatikim ng talo sa tuwing may eleksyon na kung saan siya tatakbo. Tapos ikaw, ang lakas loob mo magsalita nitong dating presidente na na dinala sa dahig, na matanda sa iyo yan. Rumispito ka, padre. Sa edad mong yan, sa profesyon mong yan, nasa simbahan ka, halata na balasubas kayo, mga pare kayo. Karamihan ba ang mga pare ngayon, mga obispo, nakikisawsaw sa politika, mga balasubas kayo? Kayo ang tawaging Judas. Imagine mo ang ating dating presidente, mas may kaidaran sa iyo pero hindi mo nirespeto. Respeto na lang ho, padre. Hindi lang tatawaging ho. Ang itawag ko sa iyo, nako, matindi dapat. Kaya lang makamalistik na naman ako ulit dito. Ito pa sinabihan niya si Cayetano. Nakita ko lang tong video na to. Ay, Cayetano ang may sinisigaw to siya kay kay Escudero. Tinitira niya dito. Ang tindi nito mga pare na to Politician na pala kayo. O yan. Mga walang kwentang senador, teka kayo! Jesus Escudero, are you Tumatayo balahibo ko dito. Nakita ko itong mga video na to, gumagamit pa sila ng sutana nila. Ay naku po. Sabihin sa dito sa Spain yung mga Hijo di. Yan ang tawag ko sa inyo. Hijo di PUTA. Yan ang tawag ko sa inyo mga pare kayo. Yan ang Espanyol sa inano ako ng yun. Baka pare yun. Pinuntahan ako dito. Lintik na to. Narinig nyo yun, padre? Kasi kayo mga pare, may mga Latin kayo Maintindihan nyo yun.
Sa bagay, ang Espanyol hindi naman Latin eh. Hindi naman to Latin na salita dito. Kaya kayo, hindi kayo dapat galangin kayo. Sobrang bastos nyo talaga. Alam nyo, ilang beses ko na akong nag-attempt talaga na gawa ng video. Itong video na to, kung mapanood nyo to, na-upload ko. Pero pag hindi, restrict na naman ako nito. Tuloy ko lang to kung ano talaga. So, itong si Flavie Villanueva, ang tindi ng nito, ang tindi ng utak nito. Hanggang ngayon nasa pa siya, sa simbahan, mukhang mukhang sabog pa siya eh. Kita naman, yung itsura ba niya, ang kapal ng mukha talaga. Pati itong isang pari na to, magkamukha sila halos eh. Tapos sumakay itong mga obispo, itong si Villegas at saka itong si David. Ano ba yan nangyari sa Pilipinas? Tanong ko lang kayo mga nasa Katoliko na mga pari, mga obispo. Nakatikim nga kayo ng mga matinding salita ni dating Pangulong Duterte, pero hinaras ba kayo noong panahon ng dating Pangulong Duterte? I-compare nito ngayon sa kay Bongbong Marcos. Hindi kayo kinundi na nung nangyari ang hinaras ang KOGC ni Pastor Kibuloy? Na anong ginawa ng mga pulis doon? Anong ginawa ng mga doon ng administrasyong Marcos? Si Marcos nung kandidato pagka presidente, saan siya nagdebate, sumipot lang siya sa SMNI. Tapos anong ginawa niya sa SMNI? Sinara niya, suspended mo na, tapos ayan, tuloy na sinara niya. Ganon katindi si Bongbong Marcos. Tapos dito kayo kumampi kay Bongbong Marcos. Yan ang hirap kasi sa inyo mga pare kayo. Kung hindi kayo nakinabang sa dating kay administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon ang balik nyo. Kasi wala na siya sa posisyon. Dati, di kayo makapagsalita eh. Kayo ang duwag. Kasi ito mga pare ngayon, ayun nagsasalita kay against dati kay dating Pangulong Duterte. Mga duwag kayo eh. At saka wala namang siyang hinaharas eh. Di kagaya nito kay Bongbong Marcos na pag nagsalita against sa kanya, hinaharas niya. Kibuloy, si dating Pangulong Duterte, na yun ang nagkritika sa kanya. Anong ginawa niya? Ay, si Kibuloy, pinakulong niya na. Si dating Pangulong Duterte ay dito sa abroad. Pinadala sa abroad na walang passport. Yan ang matindi, pwede na talaga. Na mag-abroad ka pala ng walang passport kasi tinanggal ang passport ni dating Pangulong Duterte. Ganon kalupit ang ginawa nila noon sa dating Pangulo. Kaya ako, susunod sa inyo mga simbahan Katoliko, ay, never. Itong dalawang pare na to na mga Hudiyo talaga. Hudiyo na lang muna kasi mukhang minus pakinggan kasi mga dasho eh. Ang tindi talaga ng apog nitong mga mga pare ngayon sa obispo ha. Matindi kayo. Saludo ako sa inyong kapal ng mga mukha ninyo. Kaya nga naman, ang mga tao ngayon, wala nang gana magsisimba. Kahit ito sa lugar namin, wala mga tao dito hindi nagsisimba. Kasi gawa na sa mga pare ng mga balasubas din. Kayong mga pare ang balasubas, hindi yung mga 18 senador na nagpabalik. Bumuto noon na ibalik ang impeachment sa House of Representatives. Kayo ang mga balasubas. Huwag niyong ipasa sa iba ang pagkabalasubas niyo kasi kayo. Sino may mga reklamo na mga sakristan na kayong mga pare, karamihan din dyan, may mga ganuan, ay nako. Tapos sabihin nyo, ang mga senador, ang mga balasubas, kayong balasubas. Nakatikim yung mga sakristan ng iba dyan, ay nako, takot na takot sa mga pare. Kasi nga, ginagapang nyo eh. Oo. Ang hirap kasi sa inyo, kayo ang linis nyo. Porkit sa simbahan kayo, ginamit yung sutanan nyo eh. Ginamit nyo yung simbahan, ginamit nyo ang altar para sabihin kayo banal. Pweh!